Muling ginisa si dating PIDEA agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Manoy PIDEA leaks. Tahas ang sinabi ng ilang senador na nagsisinungaling si Morales sa kanyang mga pahayag. Sabay sabing wala namang anumang mga ebidensya na maipakita ito. At hindi lang mga senador ang bumwelta dahil maging kapwa-testigo, naghayag ng kanilang saloobin laban kay Morales. Kumuha pa tayo ng update mula kay Daniel Manalastas live. Daniel? Aljo, Dayan, Maan, naging tensyonado na nga yung pagdinig dito sa Senado kanina hinggil sa umano'y PIDEA leaks. Ang ilang senador patuloy na kinikesyon ang kredibilidad ng ilang resource person. From the Dangerous Drugs Board, we have Secretary... Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa umano'y PIDEA leaks, muling na hot seat sa ilang senador ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you. yung investigation po na ginawa ko Bakit ayaw mo noong sa... 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan mo? Your Huwag kang lumihis! Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. Sumunod at tinumbok ni Estrada ay ang katibayan ni Morales kaugnay sa kanyang mga aligasyon. Tanong ng senador, nasaan ang ebidensya? Tinanong natin ang PIDEA, kung galing sa PIDEA. Ano sagot na... Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya noong nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabi. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit noong nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Dumalo rin ang dating hepe ng PIDEA na si retired General Junicio Santiago. Maging siya, may patutsada kay Morales. May mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling alayar. Sabi naman ni Estrada, kung magpapatuloy sa pakikinig kay Morales, ay baka mawala raw ang kredibilidad ng pagdinig. Kaya paalala ni Estrada sa mga kasamahan, We have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Kaya nga tayo nag-hearing dito para nga i-validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. si Senate President Juan Miguel Zubiri may paalala rin na hindi hahayaan na magamit ang Senate hearings sa pamumulitika. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Binusisi rin ng mga senador ang umano'y leaked na dokumento, pero sabi ng PIDEA, These documents do not exist in the records of the National Operations Center of PIDEA. So katulad ng nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 and March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 11 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 12. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon?
Na may butas, meaning nasa folder dati. Pero paano ho natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel? Dahil sa mga revelasyon sa pagdinig, may question ng pinunto si Senator Chis Escudero. Hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales? Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si si General Kakdak, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Chairman, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang. Mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin nating depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Maan, ayon nga sa ilang Senate sources, may mga ilang senador na nais na ipatigil na nga itong pagdinig hinggil sa umano'y PIDEA leaks. Pero humihirit pa si Senator Bato de la Rosa ng isa pang pagdinig na posibleng ganapin sa susunod na linggo. Pero Maan, baka ito na raw yung pinakalas na gagawin nilang pagdinig hinggil sa usapin. Maan? Daniel, ano pang posibleng kalkalin ng Senado sa susunod na pagdinig? Ngayong nadikdik na yung mga sources, dokumento ni Morales at sinasabi na pati ang kanyang kredibilidad. Para nga sa ibang mga senador ay may katuturan pa nga ba na ipagpatuloy ito? Anong susunod na hakbang o tatalakayin sa pagdinig na ito? Maan, meron pa kasi mga ilang resource person, ito si Senator Bato de la Rosa, nais nga na paharapin dito sa pagdinig. At so far naman, Maan, mukhang natumbok na rin ang mga senador yung gusto nilang matumbok hinggil nga dito sa pagdinig. Pero yun nga, base sa mga naririnig natin, base sa napanood natin kanina, ay mukhang hindi kumbinsido yung ilang senador dito nga sa salaysay ni dating PIDEA agent na si Morales. At Daniel, kung halimbawa lamang na hindi nga napatunayan yung mga aligasyon, anong posibleng mangyari kay Morales? Anong magiging plano ng Senado sa kanya? Depende pa rin yan, Maan, sa ilalabas sa committee report ng chairperson, which is si Senator Bato de la Rosa, not just sa mangyayari doon sa conclusion. Depende pa rin yan sa magiging latag ng mga senador kung ano yung magiging opinion nila dito nga hinggil sa pagdinig. Pero kung pagbabasihan din yung mga hearing, may karapatan din naman ng sino man na pwede ring ihabla itong si Morales kung napapatunayan nga nila na hindi nga nagsasabi ng totoo. Pero in so far doon sa mga senador, nasa kamay pa rin niya ng chairperson kung ano yung gagawin niya, kung ano yung magiging pasya niya doon sa ilalabas na committee report. Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.